Bantay. Sa isang pamayanan, mayroong aso na abandona na at palaboy-laboy na lamang sa kalsada. Siya ay malungkot at nag-iisa na lamang sa buhay at palaging tinataboy ng mga tao. Isang araw, mayroong pamilyang namamalengke. Lumapit ang aso at nagpapaawang humihingi ng pagkain. Nakita siya ni Ginang Margie at binigyan ng pagkain, sabay sabi sa kanyang asawa na si Ginoong Berto na ampunin na lamang nila ito. Naawa rin si Ginoong Berto sa kalagayan ng aso at pumayag na lamang. Subalit ang kanilang nag-iisang anak na si Ivan ay ayaw sa aso at nagdadabog. Sinabihan siya ng kanyang magulang na hindi masama ang mag-alaga ng aso at mas mabuting mayroon siyang makakalaro paminsan-minsan. Dinala nila ito sa kanilang bahay at pinangalanang si Bantay. Inalagaan nila ang aso at minahal ng parang isang tunay na pamilya. Maliban na lamang kay Ivan, hindi pa rin matanggap ni Ivan na mayroon na siyang karibal sa oras at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Si Bantay ay lumaking mabait, masunurin at masiglang aso. Siya rin ang laging nagbabantay sa bahay tuwing umaalis ang pamilya. Lagi siyang nagpapalambing at naglalaro sa kanyang mga amo. Nagbibigay siya ng kaligayahan at pumapawi sa pagod ng mga amo. Sa isang pagkakataon, naiwan si Ivan at Bantay sa bahay sapagkat namalengke si Ginang Margie at Ginoong Berto. Gusto makipaglaro ni Bantay kay Ivan ngunit hindi niya ito pinapansin at tinataboy. Lumipas ang mga oras, may dalawang tao na nakatakip ang mga mukha at gustong pumasok sa bahay nila Ivan. Tinanong ni Ivan kung sino sila pero kinuha siya ng isang lalaki at tinakpan ang bibig, habang ang isa ay pumasok at nagnanakaw sa loob ng bahay. Tinahol sila ng tinahol ni Bantay. Habang si Ivan ay pumipiglas sa lalaking nagtatakip ng kanyang bibig, sinugod ni Bantay ang lalaki at kinagat ito kaya't nakawala si Ivan. Tumakbo ang lalaki habang ang kanyang kasama ay naiwan sa loob. Nang makawala si Ivan ay humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Habang si Bantay ay pinasok pa ang isang lalaki sa loob ng bahay at sinugod din ito at kinagat ang lalaki. Sa kasamaang palad, mayroong patalim ang lalaki at sinaksak si Bantay. Tumakbo ang lalaki at naiwan ang mga ninakaw dahil sa labis na sakit ng pagkagat ni Bantay. Habang siya ay palabas, may mga tao nang dumating para sumaklolo kay Ivan at Bantay. Nahuli ang lalaki ng mga tao habang si Bantay ay nakahalandusay sa loob ng bahay at may 3 saksak. Pumasok si Ivan para hanapin si Bantay. Nakita niya ito na nanghihina na at punong-puno ng dugo. Hindi nagtagal nakarating na rin si Ginang Margie at Ginoong Berto galing palengke. Nadatna nilang umiiyak si Ivan habang nasa harap nito ang naghihingalong si Bantay. Isinugod nila ito sa pinakamalapit na pagamutan. Habang ginagamot si Bantay, napagtanto ni Ivan na maling kamuhian niya si Bantay. Inisip niya ang sakripisyong ginawa ni Bantay para maligtas at patulungan siya sa masasamang tao. Sa kabutihang palad, si Bantay ay nakaligtas sa kapahamakan at nang gumaling na ay maligaya silang umuwi sa kanilang bahay. Simula noon, naging mas malapit na si Bantay at Ivan sa isa't isa na parang magkapatid.